Hello mga kasabor! Dahil first day ng ating pag-harvest ng palay ay magluluto tayo ngayon ng masarap na sabaw syempre. At kadalasang niluluto dito pag tag-ani ay KBL or kadyos, baka at langka. Lumapit bahay tayo para sa kadyos kasi yung kadyos natin maliliit pa. Kadyos lang ang aming ipinunta pero pati sili ay damay pa. Ganun talaga pag may mabait kayong kapitbahay. Alam siguro nila na gustong gusto namin ang ganitong klaseng sili o tingnan nyo. Fresh na fresh, diba? At ayan, umuwi na nga kami para maihanda na natin ang ating masarap na uulamin. Nadaanan namin ang kanilang palay at malapit na rin itong i-harvest. Pero syempre, mas nauna kami. At huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Magsimula na tayong magluto. Nakabili na kami ng karne ng baka sa bayan. At yung kadyos natin ay nahimay na rin. Nagbayanihan na kami lahat para mabilis ang pagluto kasi mamaya ay aani pa tayo ng palay. Syempre, bida-bida nga yung iba na walang ambag sa ating buhay. Tayo pa kaya na content natin ito? Di magpapakitang gilas din tayo. Kunwari, marami ang ating lakas pero pagkagabi pala ay sakit sa katawan ang dinanas. At ayan na nga, hindi naman mabilis ito iluto kasi ilalaga mo pa yung karne. Ilalaga mo rin lahat, pati langka. Mas matagal ilaga, mas masarap. Inuna na pala natin ang ating kadyos na ilaga para idagdag na lang natin mamaya pag malambot ng ating karne at ang langka. At habang nagpapakulo ako ng ating karne, ay nawalan kami ng kahoy. Kaya ayan, nagsibak muna ako konti. Busy kasi lahat doon sa palayan. Kaya ako lang mag-isa ditong natira sa bahay para magluto ng aming tanghalian. Itong ating langka ay bayanihan din ang paghiwa. At ayan, lumambot na yung karne natin dyan. Lagay na natin ang ating langka para naman malaga na rin. May tip pala ako para sa mga hindi masyadong familiar sa pagluto ng langkang gugulayin. Siguraduhin mo munang kumukulo talaga yung tubig bago mo ilagay. At huwag mo agad takpan yung kaldero. Tatakpan mo lang siya pag kumulong-kumulo na talaga ito. At nang medyo lumambot na ang ating langka, ay tsaka natin nilagyan ng pampaasim na batuan, syempre. Isunod na rin natin ang ating mga sili at tsaka sibuyas dahon. Tsaka pa natin timplahan para hindi naman matigas yung ating langka. Minsan kasi, akala natin lahat ng gulay ay pare-parehas lang lutuin, pero hindi pala. Merong ibang gulay na may technique pala. At syempre, hindi pa huhuli ang ating kadyos. Ang daming nasasarapan dito. Mas masarap pa nga para sa akin kaysa sa munggo or sa yung red beans. Papaluto na palang ating KBL ay naalala ko wala pa palang tanglad. Syempre, andito na naman ang ating tanglad na napakasarap. Dinaanan ko lang konti yung ating kalabasa na malaki na. Dinali-dali ko na ng kuha at pinatali sa nakakaalam. Maalam din ako niyan pero natatanggal naman. Timing rin na nagpahinga na ang ating manggagapas ng palay. Nagugutom na yan sila kaya nagsiuwian na. Kaya mas binilisan pa natin ang pagluluto. Kawawa naman itong mga gutom na. At ayan, hinain na namin. Hindi ko masyadong na video na ito. Kasi nga, gutom na yung mga tagakain natin. At pagkatapos nito, ipapakita ko sa inyo yung konting clips natin ng pag-aani ng palay after ng tanghalian. Sana nag-enjoy kayo sa panonood nito. At kami inyong i-follow. Pag hindi pa kayo naka-follow sa page natin. Thanks for watching. Doon na kaunta. Ito, si nanay ko, 79 years old na yan, ay nag-aani pa ng palay. Ayaw namin siya paanihin, gustong gusto pa rin niya. Baka kasi magtampo, kaya pinagbigyan na.